Pauwi na ako mula sa hospital duty ng gabing iyon. Pagod at medyo hilo sa haba ng shift ko. Student nurse pa lang ako, kaya kadalasan kami ang pinapapasok sa mga oras na halos wala ng katao-tao sa kalsada. Habang naglalakad ako, pauwi, dumaan ako sa madilim na bahagi ng barangay. Yung kalsadang bihirang daanan dahil walang poste ng ilaw, maliban sa isang kumikislap na bumbilya sa dulo. Naririnig ko ang tahimik na hampas ng hangin at ang tunog ng mga malalayong tricycle na dumaraan. Wala akong ibang iniisip noon, kundi makauwi agad, makapaligo at makapagpahinga. Pero biglang nagbago ang lahat nang may narinig akong mahinang ungol mula sa gilid ng daan. Napahinto ako, kinabahan pero lumapit pa rin. Doon ko nakita ang isang binata, nakaupo sa sementong malamig. Hawak ang braso niyang duguan at tila namumutla. Moreno siya, matangos ang ilong. May maamong mukha kahit madunis at puno ng gasgas ang damit. Parang binagsakan ako ng kaba, pero hindi ko kayang iwan siya. Lumuhod ako sa harap niya at tinanong kung ayos lang siya. Bumukas ang mga mata niya at doon ko unang nakita ang kakaibang ningning na parang hindi tugma sa itsura niyang parang pulubi. Mahina siyang nagsalita, halos pabulong lang na parang mauubusan ng lakas. Sabi niya, nadali raw siya ng mga snatcher at wala siyang dalang kahit ano. Halos mawalan siya ng malay, kaya naupo na lang siya sa kalsada. Agad kong kinuha ang maliit kong kit na laging nasa bag ko. Kahit off-duty ako, dala ko ang basic supplies dahil hindi mo talaga alam kung kailan may mangangailangan. Pinisil ko ng bahagya ang sugat niya at nakita kong hindi siya simpleng gasgas lang. Matagal nang tumutulo ang dugo at kailangan talagang malinis. Nang pinunasan ko ang braso niya, mapapansin na mataas ang tolerance niya sa sakit dahil halos hindi man lang siya pumalag. Pinagmamasdan ko rin ang mukha niya at doon ko napansin ang isang detalyeng hindi bagay sa isang taong mukhang pagod sa kalsada. Nasa pulso niya ang isang relo na hindi ko pa nakikitang suot ng kahit sinong pasyente o doktor sa ospital namin. Mamahaling brand ito, halatang imported at hindi yung mabibili mo lang sa kung saan-saan. Nakakailang mag-isip pero hindi ko pinahalata. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong gamutin ang sugat niya. Tumango siya ng dahan-dahan at napatingin sa kamay ko habang pinipilit kong kontrolin ang dugo. Naramdaman kong nanginginig ang braso niya hindi dahil sa sakit, kundi sa ginaw at pagod. Tumingin siya sa akin na parang hindi makapaniwala na may tumutulong sa kanya sa gitna ng dilim. May kung anong lungkot sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag, pero ramdam kong mabigat ang pinanggalingan niya. Habang inaayos ko ang sugat niya, may dumaan na ilang tao pero hindi man lang tumitingin sa amin. Napaisip ako kung bakit parang ako lang ang nakapansin sa kalagayan niya. Tinanong ko siya kung may matatawag ba siyang kamag-anak o kaibigan, pero umiling lang siya. Hindi ko alam kung nahihiya siya, kung ayaw niyang magsinungaling, o talagang wala siyang matatakbuhan ngayon. Ang tanging alam ko lang, kailangan niya akong tulong, kaya hindi ako umalis. Pagkatapos kong lagyan ng pressure bandage ang braso niya, sinubukan niyang tumayo, pero nang hina ulit ang tuhod niya. Agad ko siyang sinalo para hindi bumagsak. Doon ko naramdaman na hindi lang ito simpleng pagkakasugat. Napalakas ang tibok ng puso ko hindi dahil sa takot. Kundi dahil parang iniabot ng tadhana ang isang taong hindi ko inaasahan. May kung anong koneksyon na kahit hindi ko pa alam kung ano, ramdam ko na agad. Hindi tulad ng mga karaniwan naming pasyente sa hospital, mas solemn ang presensya niya. Tahimik pero mabigat, parang may dalang lihim na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Tinawag ko ang tricycle na paparating at tinulungan ko siyang sumakay. Gusto ko sana siyang dalhin sa ospital kung saan ako naka-duty, pero ayaw niya. Sabi niya kaya niyang umuwi basta maayos lang ang sugat niya. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may dahilan ang pagtanggi niya. Nagpaalam siya sa akin na may mahinang ngiti sa labi. Yung tipong nagbubuo ng pasasalamat kahit hindi niya masabi ng buo. Nang umalis ang tricycle, naiwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang paglayo niya habang kumikislap ang ilaw sa relo niyang mamahalin.
Para bang may bahaging nagsasabing hindi iyon ang huling beses na magkikita kami. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko maiwasan isipin ang mga mata niya. Yung parang may kwento ng sakit, nakaraan at hiwagang gusto kong mas maintindihan. Hindi ko alam kung bakit sobrang tumatak sa akin ang gabing iyon. Marami na akong natulungang pasyente bilang student nurse, pero iba siya. Hindi ko man inaamin sa sarili ko, pero nag-iwan siya ng tanong na hindi ko agad masagot. Sino ba talaga ang lalaking tinulungan ko sa kalsada? Hindi ko alam na sa mismong hospital na pinapasukan ko, mas malaki pa ang magiging papel niya sa buhay ko. At ang gabing iyon pala ang magiging simula ng isang kwentong hindi ko inakalang mararanasan ko. Kinabukasan, pagpasok ko sa hospital, ramdam ko pa rin ang bigat ng nangyari kagabi. Maaga akong pumasok dahil kailangan ko pang mag-endorse sa senior nurse namin bago magsimula ang morning rounds. Bit-bit ko ang clipboard ko habang naglalakad sa hallway, pero sa totoo lang, lutang pa rin ang isip ko. Paulit-ulit bumabalik sa utak ko ang mukha ng binatang tinulungan ko kagabi. Yung paraan ng pagtingin niya na parang may tinatagong kwento sa likod ng bawat pilat at bawat paghinga niya. Sinubukan kong kalimutan kasi baka hindi naman na kami magkita ulit. Pero kahit anong pilit kong i-focus ang sarili ko sa trabaho, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung kumusta na kaya siya. Habang nagpapatuloy ang araw, naging abala kami sa pag-check ng vital signs ng mga pasyente. Maya-maya lang ay may narinig akong bulungan sa nurse station. Malakas ang tono ng iba, halatang excited o kinakabahan. May iba pang nagsisilipan sa hallway na tila may inaabangan. Una, hindi ko iyon pinansin. Akala ko may dumating lang na bagong doktor o kaya may VIP patient. Pero nang marinig ko ang salitang CEO, napahinto ako. Hindi ko naman kilala ang may-ari ng ospital, pero alam kong bihira raw itong magpakita. Sabi pa nila, bata pa raw ito at halos hindi mo makikita sa mga meeting dahil laging nasa labas ng bansa para sa business. Kaya nagtataka silang lahat kung bakit biglang narito ngayon. Nang marinig kong papalapit na siya, nagpatuloy lang akong nag-aayos ng chart. Pilit na hindi sinasali ang sarili ko sa ingay nila. Narinig ko ang yapak ng ilang security personnel, kasunod ang pila mas mahinhin lakad ng isa pang lalaki. Nang tumingin ako ng bahagya sa gilid, nakita ko ang isang matangkad na binata na nakasuot ng dark blue na suit, may ayos na buhok, at may presensya na parang hindi mo kayang hindi pansinin. Makinis ang mukha niya, kapansin-pansin ang matapang na panga at ang mga mata niyang malamig pero may lalim. Una kong naisip, bagay siyang CEO. Ang sumunod, parang pamilyar siya. At doon, parang biglang bumagal ang mundo ko. Tumigil siya ng ilang segundo, tiningnan ako ng diretsyo, at may bahagyang pagtaas ng kilay na parang napansin niya rin ako. Naramdaman kong mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kaba bilang staff, kundi dahil bigla kong na-realize kung bakit siya pamilyar. Siya ang binatang tinulungan ko kagabi. Siya yung duguan sa kalsada na halos mawalan ng malay habang tinatahi ko ang sugat niya gamit ang maliit kong kit. Hindi ako agad nakagalaw. Parang natuyuan ako ng laway at hindi ko alam kung anong reaksyon ang dapat kong gawin. CEO pala siya? Ang may-ari ng mismong ospital na pinapasukan ko? Paano nangyari iyon? Bakit siya mukhang pulubi kagabi? Bakit siya nasa ganoong kalagayan? Bago pa ako makabuo ng tanong sa sarili ko, naglakad na ulit ang grupo at dumiretso patungo sa admin office. Naiwan akong nakatayo, nanlalambot ang tuhod, habang ang mga kasamahan ko ay hindi na magkanda o gaga sa tsismisan. Gwapo pala talaga si Sir Lance, sabi ng isa. Pero bakit ngayon lang siya nagpakita? Hindi ko alam, pero parang may hinahanap kanina. Napansin niyo ba? Tinitignan niya yung isang nurse. Narinig ko iyon, kaya agad akong umiwas at umastang busy. Ayokong isipin nilang ako yung tinutukoy nila. Wala akong lakas ng loob para doon. Mas lalo lang tumakbo sa isip ko ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Bakit hindi man lang siya nagpakilalang CEO siya kagabi? Bakit niya hinayaan na gamutin ko siya sa kalsada na parang ordinaryong tao lang siya? At higit sa lahat,
Bakit pakiramdam ko mas lumalim ang misteryo sa pagkatao niya? Sa gitna ng morning rounds, hindi ko maiwasang maging uneasy. Habang nagche-check ako ng pasyente sa ward, napalingon ako sa may pintuan dahil parang may presensya doon. At hindi ako nagkamali. Nakita ko si Lance, nakatayo, nakahalukip-kip at nakangiti ng bahagya habang pinapanood akong nagwo-work. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang aura siyang hindi nakakatakot, hindi intimidating, pero sapat para makaramdam ako ng init sa pisngi ko. Lumapit siya ng dahan-dahan at sinabi lang niya ng mahinang tono, "Good morning, May." Hindi ko na itanong kung paano niya nalaman ang pangalan ko, pero nagawa ko pa ring bumati pabalik kahit nanginginig ang boses ko. "Good morning po, sir." Umiling siya, Lance na lang. Napatigil ako. Ang CEO ng ospital, kinakausap ako ng parang kilala niya ako, parang hindi ako student nurse lang. At habang nakatingin siya sa akin ng ganun, ramdam kong may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Bago pa ako makapagsalita, ngumiti siya ng bahagya. Yung ngiting may tinatago at may nakakaalam ng bagay na hindi ko pa alam. At sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ko ang gabing nasa kalsada siya, duguan at pagod. Pero magaan ang loob sa akin na parang matagal na kaming magkakilala. Pag alis niya sa ward, hindi ko alam kung anong iisipin. Ang sigurado ko lang, hindi iyon simpleng pagkakatulong. Hindi iyon simpleng pagkikita sa kalsada. May dahilan kung bakit siya naroroon kagabi. At bakit narito siya ngayon, tumitingin sa akin ng ganun. At kahit pilitin kong kumalma, ramdam ko na unti-unti nang gumuguhit ang isang kwento na hindi ko hiningit pero parang para sa akin talaga ang simula. Pagkatapos ng encounter namin iyon sa ward, hindi ako mapakali buong araw. Lahat ng kilos ko, parang may nakakabit na tingin niya kahit wala naman siya roon. Sinubukan kong ibaling ang atensyon ko sa mga pasyente, sa mga gamot na kailangang i-endorso, at sa mga chart na dapat kong i-update. Pero sa bawat sandaling matahimik ako, bumabalik sa isip ko ang ngiti niyang parang may gustong iparating. Parang may sinasabi ang mga tingin na hindi ko pa kayang salubungin. Pero ang mas hindi ko matanggap ay ang tanong sa isip ko kung bakit ako. Napataraming nurse at student nurse sa ospital. Mas maraming mas magaling, mas matagal na sa serbisyo, mas kilala sa admin. Pero bakit ako ang tinitingnan niyang ganon? Tanghali na nang nagkaroon ako ng break. Tumuloy ako sa kantin para makapagpahinga kahit sandali. Pagpasok ko, konti lang ang tao kaya umupo ako sa pinakadulong mesa. Pinapatay ko ang cellphone ko kanina pa dahil hindi ko kayang harapin ang mga chat ng mga kaklase ko tungkol sa chikang may-ari ng ospital na dumalaw. Gusto ko lang maging invisible kahit ilang minuto lang. Habang nakayuko ako, iniisip kung paano ko haharapin ang susunod na duty ko. Biglang may narinig akong pamilyar na tinig. Pwede ba akong umupo? Napatingin ako at nakita ko si Lance, nakatayo sa tabi ng mesa ko. Bitbit ang tray na may kape at sandwich. Para siyang hindi CEO sa aura niya noon. Parang ordinaryong lalaki lang na naghahanap ng makakausap. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya naabisuhang paparating. Siguro dahil tahimik ang lakad niya. O baka dahil hindi ko inasahang pupuntahan niya ako. Agad akong tumayo at nagbigay galang. Pero pinigilan niya ako. "Oh, wag na. Relax lang. Kumakain ka pa, right?" Umupo siya sa tapat ko bago pa ako makatanggi. Ramdam ko ang init ng pismi ko dahil alam kong nakatuon sa akin ang ilang staff na nandoon. Hindi ko alam kung dapat ba akong ma-conscious o dapat ko bang ipagpasalamat na malapit lang sila para hindi kami magmukhang nagtatago. Nakatingin lang sa akin si Lance, parang naghihintay na magsalita ako. Pero paano ako magsisimula kung hindi ko alam paano ko siya kakausapin bilang CEO na nakilala ko bilang sugatang binata kagabi? About last night, mahina niyang sabi, halos pabulong. Napahinto ako.
Nagulat na iyon agad ang binuksan niyang paksa. Gusto ko lang magpasalamat ng maayos. Kung hindi dahil sa'yo, baka mas malala ang nangyari sa akin. Umiling ako, pilit nang umiti. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Kahit sinong nurse, tutulong talaga. Umangat ang isang sulok ng labi niya. Parang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Pero ikaw lang ang tumigil. Yung iba dumaan lang. Hindi mo ako kilala pero tumulong ka pa rin. Hindi ko yon makakalimutan. Napatingin ako sa sahig dahil parang lumalalim ang kaba sa dibdib ko. Ayokong bigyan ng ibang kahulugan ang mga salita niya. Pero hindi rin ako makatanggi na may kakaibang lambing sa tono niya. Hindi ito pasasalamat lang. May halong paggalang, pag-amin at isang emosyon na ayokong pangalanan dahil baka magkamali lang ako. Tahimik kaming kumain ng sandali. Pero pakiramdam ko hindi normal ang katahimikan. Hindi nakakailang pero may bigat. Parang may susunod siyang sasabihin na hindi ko alam kung handa ako. At hindi nga ako nagkamali. Hindi ako nagpakilala kagabi kasi ayokong isipin mong iba ang motibo ko. Wika niya habang tinitingnan ang tasa niya. Ayoko ring magmukhang may malaking pangalan na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Gusto ko lang ng tulong at natakot akong baka isipin mong trabaho lang ang dahilan kaya mo ako tutulungan. Nagulat ako sa kanyang pag-amin. Hindi ko inakalang may ganoong kababaang loob ang isang may-ari ng ospital. Sir, kahit sino naman po, tutulungan ko. Kahit hindi ko alam pangalan mo. Marahan siyang tumango tapos nadangat ng tingin. Alam ko at doon ako mas humanga. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang salitang humanga mula sa kanya. Parang hindi iyon para sa akin. Parang hindi bagay na isang CEO na galing sa mayamang pamilya ay papansinin ang isang student nurse na hirap pagsabayin ang pag-aaral at duty. Pero hindi ko rin maitanggi na may kung anong kiliting naiwan sa akin ang tingin niya. Napalunok siya ng dahan-dahan. Parang nag-iisip kung dapat ba niyang ituloy ang sasabihin. May gusto sana akong sabihin pa. Pero ayoko munang guluhin ka. Alam kong busy ka at ayokong isipin mong ginagamit ko ang posisyon ko. Sasagot sana ako pero biglang may tumawag sa loudspeaker para sa emergency consult sa 3rd floor. Tumayo agad ako. Dala ang instinct na kailangan kong kumilos bilang nurse. Pero bago ako makatalikod, narinig ko ang huling sinabi niya. Mag-ingat ka palagi, May. Hindi ko alam bakit, pero tumama iyon ng malalim na para bang kilala niya ako kahit isang gabi pa lang kaming nagkita. Habang tumatakbo ako papunta sa susunod na ward, paulit-ulit yung huling tingin niya sa isip ko. Hindi ito simpleng pasasalamat lang. Hindi rin simpleng pagkilala. Parang may unti-unting binubuksan na kwento. At ako ang pinili niyang makasama sa loob nito. At doon ko naalala ang isang bagay, kung gaano siya kabigat tingnan kagabi, ngayon kabaligtaran. Parang dalawang magkaibang tao. At sigurado ako, hindi pa iyon ang huli naming pag-uusap. Pagkalipas ng ilang araw mula noong nagkita kami sa kantin, napansin kong mas madalas ko nang nakikita si Lance sa iba't ibang bahagi ng ospital. Hindi naman siya nakikialam sa trabaho namin. Pero palagi siyang nasa paligid. Minsan nasa hallway, minsan nasa nurse station, minsan nasa ER, kahit wala namang espesyal na meeting. Hindi lantaran ang paglapit niya, pero ramdam ko ang presensya niya bago ko pa siya makita. Parang may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya. Hindi nakakasakal, pero may lalim na parang may sinusuri sa akin na hindi ko maintindihan. At sa tuwing nagtatama ang tingin namin, napipilitan akong umiwas dahil ayokong isipin ng ibang staff na may kung ano sa pagitan namin. Pero kahit anong iwas ko, hindi ko mapigilang mapansin ang mga ginagawa niya. Halos hindi siya umalis sa ward namin. Sabi ng iba, nagpapa-audit daw. Yung iba naman, nangingiti at sinasabing baka raw may nagustuhan siyang nurse. Kapag naririnig ko iyon, napapaubo ako o biglang nag-aaktibong mag-update ng chart para lang hindi ako mapatingin sa kanila. Hindi ko naman kayang tanggapin na baka ako ang tinutukoy nila.
Isa lang akong student nurse. Siya ang may-ari ng buong gusaling kinatatayuan ko. Isang hapon, habang pinag-aayos ko ang mga gamot para sa susunod na pasyente, naramdaman ko ang paglapit ng isang tao. Hindi ko na kailangang tumingin para malaman kung sino iyon. Sabi ko sa sarili ko, huwag kang titingin, mag-focus ka. Pero hindi nakinig ang katawan ko. Bahagya akong lumingon at nakita ko siyang nakatayo sa gilid ko. May hawak na kape at may mahinang ngiti. Kape, aniya, para hindi ka antokin. Pang ilang shift mo na ba ngayong linggo? Napatingin ako sa tasa, tapos sa mga mata niya. Sir, hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Baka kung ano isipin ng iba. Napaisip siya, saka bumuntong hininga. Wala namang masama sa pagtulong, di ba? At hindi naman nila kailangan malaman na galing sa akin. Agad kong ibinaba ang tingin. Hindi ko alam kung masama ba ang tumanggap ng simpleng kape mula sa CEO na tinulungan ko sa kalsada. Hindi ko rin alam kung bakit parang tumataas ang temperatura ng mukha ko kahit malamig ang aircon sa ward. Tinanggap ko rin sa huli, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil ayoko nang humaba pa ang usapan. Habang nakatayo siya roon, pinagmamasdan akong mag-work. Sa simula, naiilang ako pero habang tumatagal, parang normal na lang na nandoon siya. Tahimik siyang nanonood, hindi nangingialam, hindi nagko-comment, pero palagi siyang handang abutin ang mga gamit kong nasa medcart kapag hindi ko maabot. Minsan pinupunasan niya ang mesa para sa akin bago ako umupo para mag-charting. Simpleng bagay lang, pero hindi pangkaraniwan para sa isang taong may ganoong katayuan. Araw-araw siyang bumabalik. At araw-araw kahit anong iwas ko, mas lalo ko siyang nakikilala. Yung tahimik na ugali niya. Yung paraan ng pagsasalita na hindi matigas kahit may kapangyarihan siya. Yung mga mata niyang may madalas na pag-aalala. Lalo na kapag napapansin niyang sobra ang pagod ko. May isang beses pa nga na hinihingal ako matapos umakyat sa 3 palapag dahil may emergency. Pagbaba ko, naroon siya. Nakakunot ang noo at hawak ang malamig na tubig na parang matagal na niyang hinihintay ibigay iyon sa akin. May, uminom ka muna. Namumutla ka na, sabi niya. Parang may humaplos sa dibdib ko nang marinig ko iyon. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ako naaapektuhan sa simpleng atensyon. Pero hindi ko maitanggi. Siya lang ang taong nagtanong kung okay ba ako. Hindi dahil nurse ako, kundi dahil ako. Ang problema, napansin iyon ng ibang tao. Sa hallway pa lang may mga bulungan. Yung iba, masama ang tingin. Yung iba, halatang curious na curious. Kapag dumadaan ako, bigla silang tatahimik. Kapag nasa nurse station ako, parang may pilit na ngiti o tanong na may halong pagsisiyasat. Hindi sila lantaran na bastos, pero ramdam ko ang bigat ng mga mata nila. At unti-unti, nagsimulang umigting ang takot sa dibdib ko. Isang gabi pagkatapos ng shift, habang inaayos ko ang bag ko sa locker room, sandali kong pinikit ang mga mata ko. Iniisip ko kung bakit parang mas lumala ang sitwasyon tuwing lumalapit si Lance. Nakakahiyaman, pero naisip ko, baka kailangan kong umiwas ng tuluyan. Hindi dahil ayoko na siyang makita, kundi dahil hindi ko kayang masira ang internship ko. Nakita kong papunta na ako sa magandang landas at natatakot akong lumihis dahil sa isang taong hindi ko naman dapat pinapansin. Kinabukasan, sinubukan kong umiwas. Hindi ako lumingon kahit naramdaman kong dumating siya sa ward. Hindi ko siya sinagot nang tawagin niya ako noong nasa hallway ako. Nagkunwari akong busy sa pag-chart kahit wala na akong sinusulat. Naglakad ako ng mas mabilis. Inilayo ko ang sarili ko sa kahit anong pagkakataong magtagpo kami ng mata. Pero sa bawat pag-iwas ko, nararamdaman kong may unting-unting humahapdi sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nasanay akong naroroon siya. O baka dahil hindi ko matanggap na kailangan kong lumayo sa taong hindi naman ako sinaktan. Sa dulo ng shift na iyon, saka siya lumapit. Tahimik, malumanay, pero may bigat ang tinig niya. May umiwas ka ba sa akin?
Hindi ako tumingin. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang paliwanag. Hindi ko rin alam kung paano uunawain ng isang tulad niya ang nararamdaman kong takot. Hindi ko pa man sinasabi ang dahilan. Alam ko nang masasaktan siya sa mga susunod kong sasabihin. Ngunit kailangan ko itong harapin. Dahil kung hindi ko aayusin ngayon, mas lalo lang kaming masasaktan sa huli. At iyon ang hindi ko kaya. Masakit, pero alam kong kailangan ko siyang itulak palayo. Kahit hindi ko alam kung paano ko pakakawalan ang presensyang nakasanayan ko na. Hindi ko masabi kaagad ang dahilan kung bakit ako umiwas. Kaya nanatili lang akong nakatayo roon. Hawak ang clipboard na parang iyon na lang ang pumitigil sa pagkalaglag ng dibdib ko. Ramdam ko ang tingin ni Lance, hindi galit. Hindi rin nagtatanong ng mapilit. Pero may bigat na parang hinihintay niya ang sagot ko upang maintindihan ang kilos ko nitong mga nakaraang araw. Huminga ako ng malalim. Pilit na inaayos ang tono ko bago magsalita. Pero kahit anong pilit ko, may panginginig pa rin sa boses ko nang tuluyan akong humarap sa kanya. Sir, hindi ko naman sinasadya. Busy lang po ako. Sabi ko, kahit pareho naming alam na hindi iyon ang totoo. Marahan siyang umiling. Hindi parang pinapagalitan ako, kundi parang sinasabi niya na hindi niya tatanggapin ang ganong kasimpleng sagot. May ginawa ba akong mali? Tanong niya. Mababa ang boses, parang ayaw niyang marinig ng ibang tao. Napatingin ako sa sahig. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ng maayos na siya ang nagiging dahilan ng pag-iwas ko. Hindi dahil ayoko siya, kundi dahil natatakot akong masira ang pangalan ko, ang internship ko, at ang reputasyon ko sa ospital. Pero habang mas tumatagal ang katahimikang iyon sa pagitan namin, mas nararamdaman kong kailangan ko ng magsalita bago ko pa siya masaktan ng hindi ko sinasadya. Sir, kapag po kasi lagi kayong nandito, may mga nagsasalita, may mga nagsimulang manghusga, at ayoko pong isipin nila na kaya niyo ako pinapansin dahil may kapalit. Halos bulong kong sabi. Sandali siyang natahimik at naramdaman kong luminaw sa mukha niya ang pag-unawa, pero kasabay nito ang bahagyang lungkot. So, iniisip mong ginagamit kita? Tanong niya. Hindi mapanumbat, kundi parang sinisiguro niyang tama ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon. Umilingahi kaagad. Hindi po, hindi ko iniisip na ganun kayo. Natatakot lang po ako. Student nurse lang ako. Ikaw po ang may-ari ng ospital. Hindi pareho ang mundo natin. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang napapikit. Parang pinipigilan ang isang damdaming hindi niya dapat ipakita sa hallway kung saan kami nakatayo. Nang dumilat siya, may halong pagkadismaya at pangunawa ang tingin niya. May, hindi ko naman ginagawang komplikado ang sitwasyon. Gusto lang kitang pasalamatan. Gusto lang kitang kausapin. Hindi ko hiniling na pag-usapan tayo ng iba. Tumango ako pero hindi yun nakakagaan. Pareho naming alam na hindi ganun kasimple. Kahit anong gawin niya o gawin ko, palaging may makakapansin. Palaging may masasabi ang ibang tao. At ako ang may pinakamalaking mawawala kung lumala ang tsismis. Pasensya na po sir, ayoko lang pong lumala. Mahina kong sabi, sandali siyang hindi kumibo. Pero may isang malalim na buntong hininga ang binitawan niya bago tumingin sa akin ng diretsyo. Yung tingin niyang hindi ko alam kung paano tatanggapin. Kung ganun pala, sana kinausap mo ako ng maaga. Hindi yung bigla mo na lang akong iniwasan. Hindi mo alam kung gaano ko hinanap yung sagot na yan. Doon ko naramdaman ang kirot. Hindi ko inakalang ganung kaapektado siya. Hindi ko inakalang matimbang pala sa kanya ang pag-iwas ko. At lalo akong nakaramdam ng hiya. Pasensya na po talaga. Ulit ko, mas mahina ngayon. Tumango siya pero hindi puno ng galit ang gestong iyon. Parang tinatanggap niya ang paliwanag ko kahit alam kong hindi niya gusto ang naging desisyon ko. At doon, sa gitna ng tahimik naming pag-uusap, may biglang dumating na isa pang nurse. Sir Lance, hinahanap na po kayo sa boardroom, sabi ng nurse. Medyo namamangha sa tensyon sa pagitan namin. Isang sandaling tingin ang ibinigay niya sa akin.
Tapos dahan-dahan siyang tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, nagsalita siya ng mahinahon pero mariin. May, wag mo muna akong iwasan. Hindi ko hinihiling na intindihin mo ako ngayon. Ang hiling ko lang, wag mo akong itulak palayo nang hindi mo nalalaman kung ano talaga ang dahilan ng paglapit ko. Hindi ko iyon nasagot. Hindi ko alam kung sasang-ayon ba ako o dapat ko siyang tuluyang pigilan. Pero habang naglalakad siya palayo, ramdam ko ang isang parte ng sarili kong gustong sundan siyang muli. Gustong ipaliwanag na hindi ko siya itinutulak dahil ayoko siya. Kung tutuusin, baka kabaligtaran pa nga't natapos ang shift ko nang hindi maalis sa isip ko ang sinabi niya. Hindi ko alam paano ko haharapin si Lance kinabukasan, pero alam kong hindi na ganoon kasimple ang lahat. Hindi na ito basta pasasalamat o simpleng pagkikita sa kantin o pakiramdam na lagoy siyang nandoon. Unti-unti na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi ko na alam kung saan dapat umatras at saan dapat huminto. Gabi na nang makauwi ako, pero hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang sinabi niya. At doon ko naamin sa sarili ko, kahit tahimik lang, kahit ako lang ang nakaririnig. May parte ng ayaw ko siyang mawala. Ayaw kong mawala yung presensya niya. Ayaw kong mawala yung paraan niya ng pagtingin sa akin. Pero natatakot ako sa komplikasyon. Hindi ko alam na habang iniisip ko ito, may plano palang nabubuo sa isip ni Lance. Plano niyang sagutin ang mga tanong na hindi ko masabi. Plano niyang ipakita sa akin ang dahilan ng paglapit niya at bakit hindi niya kayang tigilan iyon. Tahimik ang buong ward kinabukasan, pero sa loob ko, parang may kung anong kumikirot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano haharapin si Lance matapos ang pag-uusap namin kahapon. Bahagyang gumaan ang loob ko dahil naipaliwanag ko sa kanya ang dahilan ng pag-iiwas ko. Pero kasabay noon ay isang pakiramdam na parang may mali akong nagawa. Parang ako ang nagkulang. Ako ang nagbukas ng pinto ng pagkalayo na hindi ko naman talaga gusto. Maaga akong pumasok dahil wala pa akong lakas ng loob na makita siya habang maraming tao. Gusto kong makapag-adjust muna, makapag-isip, makahanap ng tamang pakikitungo. Ngunit kahit anong pilit kong linawin ang isip ko, hindi ko maiwasang maalala kung paano niya ako tinitingnan kahapon. Yung tingin na hindi naghahanap ng mali pero naghahanap ng dahilan. Yung tingin na mas nagsasalita pa kaysa sa mga salitang kaya niyang sabihin. Pag upo ko sa nurse station, nag-chart ako kahit wala pa na ng pasyenteng chinecheck. Kailangan kong magmukhang abala kahit hindi ko pa kaya mag-focus. Ilang minuto ang lumipas bago may humintong anino sa harapan ko. Akala ko isa lang sa mga kasama ko. Pero nang tumingala ako at makita siyang nakatayo roon, napasinghap ako nang hindi ko napigilan. Si Lance, tahimik, hindi naghahanap ng atensyon. Pero naroon, natatayo sa tabi ko na parang normal lang na bahagi siya ng umaga ko. "Good morning, May," malumanay niyang sabi. Ramdam ko ang kumirot sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiti, tumango o umiwas. Ang tanging nagawa ko ay isang simpleng, "Good morning po, sir." Bago ko bumalik sa chart ko na wala naman talagang laman. "Nay," tawag niya ulit. Mas mahinahon, mas personal kaysa kahapon. "Can we talk?" Sandali lang. Nagdalawang isip ako, pero hindi ko rin kayang tumanggi. Tumayo ako at sumunod sa kanya papunta sa quiet area ng ward. Wala masyadong dumadaan doon, kaya hindi kami mapapansin ng iba. Huminto siya sa may malaking bintana, kung saan pumapasok ang soft light ng umaga. Doon ko nakita ang ekspresyon niyang parang mula pa kagabi ay may binubuo siyang sasabihin. "Ayoko nang lituhin ka, hindi ko rin gustong dumagdag sa stress mo," panimula niya. "Pero ayoko rin na umiwas ka." Tumingin siya diretso sa akin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag nang hindi mo maisip na binibigyan kita ng pressure. Pero May, concerned ako sa'yo. Hindi ko inasahan ang salitang iyon. Concerned.
Hindi dahil nurse ako. Hindi dahil employee niya ako. Pero dahil ako. Sir, sasagot sana ako pero mabilis niyang iniling ang ulo niya. Lance, sabi niya, please, kung pwede, kapag tayo lang, Lance lang. Napalunok ako dahil parang unti-unti nang bumubukas ang pagitan ng dalawang mundo namin. At natatakot ako dahil baka hindi ko na iyon maisara. Nagpatuloy siya. Nakita ko kung paano mo ako tinulungan noong gabing iyon. Walang pagdadalawang isip. Walang pagtingin sa kung sino ako o kung ano ang suot ko. Ikaw lang ang tumigil. Ikaw lang ang naglaan ng oras. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay yon sa akin. Napayuko ako. Totoo naman ang sinabi niya. Pero hindi ko iyong ginawa para magkaroon ng koneksyon sa kanya. Ginawa ko iyon dahil nurse ako. Dahil tao siya. At mula noon, dagdag niya, hindi na kita nakalimutan. Mas lalo ko iyong ikinabigla. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mas lalong kabahan. Hindi ko naman intensyon ang may ma-develop na kung ano. Pero ramdam kong hindi na ordinaryong pasasalamat ang nasa tono niya. Minsan, tuloy niya habang nakatingin sa sahig. Hindi mo na mapipili kung sino ang nagiiwan ng marka sa araw mo. Ikaw, isa ka na roon. Napahawak ako sa dibdib ko nang hindi ko namamalayan. Para akong naglalakad sa manipis na salamin. Isang maling salita lang, pwede itong mabasag. Pero May, bumalik ang tingin niya sa akin. Ako ang pinakaayaw maging dahilan ng sakit mo. Kung nasasaktan ka dahil sa reaksyon ng mga tao, gusto kong malaman mo, hindi kita pababayaan. Hindi kita pabayaang mapag-isa. Nanguyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam paanong didikitin ang mga salita ko para maging maayos na sagot. Lance, hindi ko naman sinasabing ayoko kang makita. Natatakot lang ako. Kasi parang nagiging sentro na ako ng atensyon. At ayoko pong may masabi ang iba. Hinding-hindi kita hahayaang mapahamak. Sagot niya karagad, walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, hindi mo kailangang lumayo sa akin. May isang tahimik na sandali. Yung uri ng katahimikan na hindi naglalayo ng tao sa isa't isa, kundi parang lalo silang inilalapit. Lalo kong naramdaman iyon nang dahan-dahan siyang humakbang palapit. Hindi sobra. Sapat lang para hindi ko maramdaman ang takot, kundi ang pag-aalaga. Promise me something, May, bulong niya. Kung natatakot ka, sabihin mo sa akin. Huwag mo akong iiwasan. Huwag mo akong iiwan sa ere. Hindi ako sanay na hindi ko alam kung anong gusto mong sabihin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, hindi ko na siya iniwasan. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong tingnan siya ng diretsyo, nang walang pader, nang walang dahilan para magtago. At doon ko napagtanto ang isang bagay na ayoko sanang tanggapin. Na matagal ko nang nararamdaman ang paglapit niya. Hindi lang siya ang hindi nagsasara ng pinto. Ako rin. Taimtim ang boses ko nang sagutin ko siya. Hindi kita iiwasan kung hindi mo rin ako iiwan. At sa unang pagkakataon, nakita kong lumuwag ang ekspresyon niya. Para bang natanggal ang bigat na matagal na niyang bitbit. Tumango siya, may mahinang ngiti na hindi ko makakalimutan. I won't, kahit kailan. At habang nakatayo kami roon sa tabi ng bintana na may liwanag ng umaga, alam kong unti-unti nang nabubura ang linyang naghiwalay sa amin. Hindi pa kami umaamin, hindi pa kami umaabot doon, pero ramdam kong maliwanag na ang direksyon. Simula pa lang ito ng isang mas malalim na koneksyon na ayaw ko mang tanggapin, pero hindi ko na kayang itanggi. Simula ng araw na nag-usap kami ni Lance sa may bintana, naging mas magaan ang pakiramdam ko sa presensya niya. Hindi na ako nagtatago o umiwas. Pero hindi rin ako humahanap ng pagkakataong lapitan siya. Parang may natural na ritmo na nabuo sa pagitan namin. Isang tahimik na pagkakaunawaan na hindi namin kailangang pag-usapan. Hindi naman kami magkaibigan. Hindi rin namin kayang tawagin ang isa't isa na higit pa roon. Pero naroon yung pakiramdam na hindi ko kayang panalanan. Isang uri ng paglapit na hindi mabilis, hindi rin pinipilit. Tinatanggap ko lang kung anuman ang ibinibigay ng araw. Dumating ang gabi ng graveyard shift,
Isa sa mga pinakakinatakutan naming student nurses dahil sa sobrang tahimik at sobrang dami ng responsibilidad. Kadalasan pagod na ang katawan ko, pero gising pa rin ang isip ko dahil sa kaba. Ngunit ngayong gabi, mas mabigat ang pakiramdam ko, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil nararamdaman kong mas pagod ako kaysa sa mga nakaraang araw. Marami kasi akong inaasikasong pasyente, plus may research requirements as a school. Habang ina-update ko ang mga vital signs nila, biglang umikot ang paningin ko. Pinilit kong tumayo ng tuwid, pero sumasabay ang dibdib ko sa bawat paghakbang. Ramdam kong namumugto ang ulo ko, pero ayoko namang gumawa ng eksena, kaya nagpatuloy lang ako sa pag-chart. Hindi ko napansin na lumalalim na pala ang paghinga ko at may kakaibang bigat sa balikat ko. Siguro pagod lang, siguro ulang sa tulog. Paulit-ulit ko iyong sinabi sa sarili ko. Pero habang naglalakad ako, papunta sa susunod na kwarto, biglang nagdilim ang paningin ko. Para akong nilubog sa malalim na tubig, malabo, mabigat at parang malayo ang lahat. Narinig ko ang boses ng isa sa mga kasamahan ko. Pero bago ko pa marinig ng buo, bumigay ang tuhod ko. Hindi ko na naramdaman ang sahig dahil may humawak sa akin bago pa ako tuluyang tumama sa tiles. May, malinaw ang tinig na iyon kahit lahat ay lumulutang sa pandinig ko. At doon ko naramdaman ang mainit na kamay na humahawak sa braso ko. Kilala ko ang boses, kilala ko ang haplos, kilala ko ang amoy ng cologne na iyon, si Lance. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa mismong hallway kung saan ako bumagsak, pero hindi ko na tinanong. Ang huling naalala ko ay ang pag-angat niya sa mukha ko gamit ang palad niya at ang pag-aalalang hindi niya maitago. Pagdilat ko, nasa ER ako. Nasa kabilang kama ang isang pasyente na naka-oxygen at ako naman ay nakaupo. May malamig na tubig sa tabi ko. Sa una, hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Pero nang nakita ko si Lance sa tabi ng kama ko, nakaupo at halatang pagod din. Unti-unti kong naalala ang lahat. Sabi niya, halos mapalunok sa pag-aalala. Kinabahan ako nang bigla ka na lang nanghina. Bakit hindi mo sinabi na pagod ka na? Bakit mo pinipilit sarili mo? Umiling ako, pilit nang umiti. Parte po ng duty yon. Normal lang. Hindi normal ang halos mahimatay ka. Putol niya, mas may diin ngayon. Hindi normal na hindi mo iniintindi ang sarili mo. Parang may humaplos na mainit sa dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matouch o dapat ko siyang sabihan na sobra na ang pag-aalala niya. Hindi ko na inisip, mas nangingibabaw ang hiya. Pasensya na, hindi ko rin inexpect. Sagot ko ng mahina. Napabuntong hininga siya, parang sinusubukang pakalmahin ang sarili. May, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Hindi lang dahil nurse ka, hindi lang dahil kailangan ka ng mga pasyente, dahil tao ka, dahil mahalaga ka. Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi niya binitawan ang salitang mahalaga ng basta lang. Hindi rin niya iyon sinabi bilang CEO na concern sa isang staff. Sinabi niya iyon na parang matagal na niyang gustong ipaalam sa akin na may lugar ako sa araw-araw niya. Tumingin ako sa sahig, hindi ko matignan ang mga mata niya. Hindi ko po sinasadya na ipaalala sa iyo ang responsibilidad mo sa amin. Duty ko dapat yon. Hindi, sagot niya kaagad. Wala itong kinalaman sa trabaho. Hindi ito tungkol sa ospital. May, nag-aalala ako dahil ikaw yan. Wala akong naisagot. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang bigat ng salitang iyon. Parang mas malakas iyon kaysa sa anumang narinig ko sa buong training ko bilang nurse. Inabot niya ang tubig at iniabot sa akin. Uminom ka muna. Please, sumunod ako kahit nanginginig pa ang kamay ko. Ramdam ko ang pagod sa buong katawan ko. Pero mas ramdam ko ang pag-aalaga niya. Hindi dahil kailangan, hindi dahil dapat, kundi dahil gusto niya. Pwede ka bang magpahinga muna sa lounge? Tanong niya ng dahan-dahan. Hindi mo kailangan bumalik agad sa duty. Hindi pwede, Lance. Duty ko pa rin to. Hindi. Pumayo siya ng diretso, parang handang lumaban kahit kanino. Gusto kong magpahinga ka, at kung may magtatanong,
Ako ang kakausap. Napakagat ako sa labi ko. Hindi ko gusto na maging dahilan ng kahit anong gulo sa ward, pero hindi rin ako makakatanggi dahil ramdam ko sa katawan ko na hindi ko kakayanin kung pipilitin kong bumalik agad. Sa huli, tumango na lang ako, hindi dahil sa utos niya, kundi dahil sa pag-aalaga na ipinapakita niya sa akin. Habang magkasabay kaming naglalakad papunta sa staff lounge, naramdaman kong mas bumigat ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa sakit o hilo, kundi dahil sa katotohanang napakalapit na namin sa linya na matagal kong iniiwasan. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako at siya lang ang bantay ko, doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Hindi ko na siya nakikita bilang CEO. Nakikita ko siya bilang taong nagmamahal nang hindi pa sinasabi ng direkta. At natatakot akong sagutin iyon dahil ramdam kong kapag ginawa ko, wala nang atrasan. Pagkatapos ng gabing iyon, kung saan halos himatayin ako sa sobrang pagod, hindi maalis sa isip ng mga kasama ko ang nangyari. Kahit hindi ko gustong pag-usapan, kumalat pa rin ang balita sa buong ward na nakita raw nila si Lance mismo ang sumalo sa akin. Siya ang nagdala sa akin sa ER at siya ang tumambay sa tabi ko hanggang makabawi ako. Hindi na kailangan pang sabihan ako ng kahit sino para malaman kong may chismis na namumuo sa paligid. Ramdam ko riyon sa paraan ng pagtingin nila, sa mga pigil ng ngiting binibitawan nila kapag dumadaan ako, at sa mga bulungan na biglang tumitigil pagdating ko. At kahit pilitin kong maging normal, hindi ko kayang baliwalain ang bigat ng mga mata nila. Kinabukasan, mas maaga pa ako pumunta sa ospital. Akala ko kasi, kung uunahan ko ang lahat, baka mas maging maayos ang araw ko. Pero pagkabukas ko pa lang ng locker room, sinalubong agad ako ng dalawa kong kasamang nurse. Pareho silang may ngiting hindi ko gusto. Yung tipong hindi ka naman inaaway, pero ramdam mong may panghuhusga. "Uy May, okay ka na?" Tanong ng isa, pero bakas sa tono ang pag-uusisa. Hindi tunay na pag-aalala. "Oo, salamat," sagot ko habang inaayos ang ID ko. Concern na concern si Sir Lance sa'yo kagabi ha. Sabat ng isa pa, may halong tukso ang boses. Sana all. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti para maging polite o umalis na lang para iwasan ang usapan. Napilitan akong ngumiti kahit hindi ko gusto. Ginawa lang niya yung dapat gawin bilang boss. Concern siya sa lahat ng staff. Pero halata sa mata nila na hindi sila naniniwala sa sagot ko. Nagtanguan pa sila. Tapos iniwan nila ako sa locker room habang mahina silang nagtawanan. Ang hirap ng pakiramdam, hindi dahil may mali akong ginawa, kundi dahil nagmumuka akong may tinatago kahit wala naman. Habang nagro-rounds ako, may mga pasyente ring nagbabanggit kay Lance na nakita raw nila siyang nandun na naman kanina, na parang may inaabangan, na parang may tinitingnan. At kahit wala namang sinasabi ng direkta, ramdam kong ako ang tinutukoy nila. May ilang nagtanong pa kung kami ba, na agad ko naman tinatanggi. Pero kahit anong paliwanag ko, hindi na nawawala ang kislap ng kilig sa mata nila. Sa iba siguro maganda iyon. Pero para sa akin, nakakatakot. Ayoko kasing isipin ng kahit sino na umaasa ako ng pabor. Ayoko ring magkaroon ng galit sa akin dahil sa maling akala. Nagsisimula pa lang ako sa propesyon ko. Hindi ko kayang masira iyon dahil sa isang bagay na wala naman talagang label. Nang dumating si Lance bandang tanghali, lalo akong ninerbyosan. Hindi dahil ayoko siyang makita, kundi dahil alam kong mas lalo lang mag-iinit ang usapan kung nakikita nila kaming nag-uusap. Sinubukan ko sanang umiwas at dumiretso sa kabilang pasyente. Pero mas nauna siya. "May," tawag niya sa tinig na hindi mo kayang isnabin. "Can we talk?" "Sandali lang. Dito lang." Wala na akong nagawa kundi sumunod kahit alam kong may mga mata sa likuran naming sumusubaybay sa bawat galaw namin. Tumayo kami sa may gilid na hindi gaanong dinadaanan pero hindi rin ganap na pribado. Napapansin ko, panimula niya, na parang mas marami nang nakatingin sa'yo ngayon. May iba bang sumasabi ng hindi maganda? Hindi ko agad nasagot. Ayoko kasing magmukhang nagrereklamo o nagpapakabiktima. Pero kahit hindi ako magsalita, malinaw ang sagot sa mukha ko.
Huminga siya ng malalim. May, I'm sorry. Hindi ko ginustong mailagay ka sa ganitong sitwasyon. Hindi mo naman kasalanan, sagot ko. Pero, alam mo naman siguro kung paano mag-isip ang mga tao. Kapag nakikita ka nila, ang dami-dami ng iniisip. Lalo na ako, student nurse lang ako. Hindi nila maiintindihan. Napalunok ako. Ayoko lang maging tampulan. Tumango siya, mabagal, parang masakit sa kanya ang marinig iyon. Hindi ko gustong maging dahilan ng paghirap mo sa trabaho. Pero hindi ko rin kayang bigla na lang lumayo na parang wala akong pakialam. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagtampo. Pero may bigat sa mga mata niya na parang nagsasabing nasasaktan siyang nakikitang nasasaktan ako. Gusto ko mang iwasan siya ulit. Hindi ko na kaya. Hindi na tulad ng dati. Mas malinaw na sa akin ngayon na may nararamdaman siyang totoo. Hindi dahil may nagawa ako, kundi dahil ako yon. At kung aaminin ko man o hindi, may parte sa akin na gusto ring maramdaman na hindi ko kailangang magtago sa kanya. Pero sinubukan kong pigilan. Lance, siguro kailangan nating maging maingat. Hindi ko sinasabing hindi kita gusto, pero natigil ako nang bahagya siyang tumingin sa lupa, saka muling tumingin sa akin. Alam ko, kaya kitang intindihin. Pero please, huwag mo akong iwasan. Mas kaya kong harapin ang chismis kaysa mawala ka. Naramdaman kong kumirot ang puso ko. Noong gabing sumalo siya sa akin nung nahimatay ako. Ipinakita niya na hindi siya lang basta nag-aalala dahil boss siya. Tao siya na may kakayahang magmahal. Pero ngayon, mas nakita ko ang lalim ng naramdaman niya. At doon nagsimula ang mas malaking magsubok, ang paninira ng iba. Pagbalik namin sa ward, may 2 senior nurse na nag-uusap habang nakatayo sa gilid. Hindi nila alam na naririnig namin. Tingnan mo yun student nurse pero mukhang may special treatment. Parang hindi naman maganda yan. Ibang level hawak niya agad. Ano kaya ang meron? At sabay silang tumingin sa akin, yung tingin na parang may kasalanan akong hindi ko naman ginawa. Naramdaman ko ang pamimigat ng dibdib ko. Matalim ang tingin nilang dalawa. At kahit wala silang sinabing beretsahan, malinaw ang ibig sabihin. Napatigil si Lance sa tabi ko. Tiningnan niya sila, saka tiningnan ako. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahang makita sa kanya. Galit. Hindi yung bastos o mapagmataas, kundi galit na nagmumula sa pagprotekta. May, sabi niya, mas mababa ang boses kaysa dati. Hindi ko hahayaan na ikaw ang pag-initan nila dahil lang sa pagkakaalala ko sa'yo. At sa sandaling iyon, unang beses kong naisip na baka hindi sapat ang pag-iwas, ang pagdedepensa o ang tahimik na pag-intindi. Baka kailangan ko na ring lumaban para sa sarili ko. Dahil kung hindi ko gagawin iyon, baka tuluyan akong mabali. At baka iyon ang bagay na hindi kayang tanggapin ni Lance. Habang umiikot ang mga araw, lalo kong naramdaman ang bigat ng mga mata sa paligid ko. May mga pasyente na napapanggiti kapag nakikita si Lance na nasa ward. Pero mas marami ang staff na tila may sariling opinyon sa bawat kilos namin. Kahit hindi ko tinitingnan, ramdam ko ang pagsusuri, paghusga at panguusisa. Minsan pag dumadaan ako sa hallway, bigla silang tatameme. Minsan naman may maririnig akong mahihinang bulong na parang sadyang hindi nila gustong marinig ko. Pero sapat para maintindihan ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naisip na dapat lumayo uli. Pero tuwing susubukan kong umiwas, bumabalik sa isip ko ang mukha ni Lance noong gabing nahimatay ako. Yung nanginginig ang boses niya sa pag-aalala at yung paraan ng paghawak niya sa kamay ko na parang may takot siyang mawala ako sa harap niya. Hindi ko kayang talikuran iyon at sa totoo lang, hindi ko kayang talikuran siya. Isang umaga, habang nagche-check ako ng BT ng isa naming regular patient, napansin kong may grupo ng nurse sa may gilid ng station nag-uusap. Hindi ko sila pinapansin pero narinig ko ang isang pangalan na hindi ko inaasahang mababanggit. Si May daw, inaalagaan ni CEO. Aba, iba na talaga ang panahon ngayon. Paano naman yung mga nurse na mas matagal dito? Baka naman may something sila. Kita mo yung tinginan nila, di ba? Kasi si May student nurse pa lang. Pero tingnan mo naman, may protektor ka agad.
Napatigil ako. Sakto ring lumapit yung pasyente at tinanong kung okay lang ba ako. Mumiti ako ng pilit at nagpatuloy sa trabaho. Pero habang iniikot ko ang cuff ng BP monitor, mas naramdaman kong nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot sa kanila, kundi dahil natatakot ako baka tama sila, na hindi ko na kayang maging invisible kahit pilitin ko. Nang matapos ang rounds, dumiretso ako sa nurse station para mag-chart. Tahimik lang ako, pero ramdam kong lumapit ang isa sa senior nurse. "May," sabi niya, "pwede ba kitang nakausap sandali?" Tumango ako, kahit ramdam kong hindi iyon magiging komportabling usapan. Pumasok kami sa maliit na conference room sa likod ng station. Pagpasok ko pa lang halata na ang tono niya. Hindi galit, pero puno ng pag-aalinlangan. "May, gusto lang kitang i-remind na maging maingat sa pakikitungo sa mga higher-ups. Lalo na kay Sir Lance," sabi niya. "Hindi maganda sa imahe mo bilang student nurse na parang may special treatment." Huminga ako ng malalim, pilit na pinananatiling steady ang boses ko. "Naiintindihan ko po, pero wala pong special na nangyayari. Concern lang po siya dahil nahimatay ako." Tumango siya, pero halata sa mata niyang hindi siya kumbinsido. "Alam mo, hindi naman ako laban sa'yo. Pero dapat mong naiintindihan ang bilis ng chismis dito. Mas maraming maaapektuhan kaysa sa tingin mo." Naglagay siya ng kamay sa balikat ko. "Ingat ka, May. Hindi lahat ng tao kakampi mo." Nang lumabas ako ng kwarto, para akong nadurog kahit wala namang matalas na sinabi. Dahil totoo ang sinabi niya, hindi lahat kakampi ko. At mas nakakatakot yun, dahil hindi ko alam kung paano ako lalaban sa isang bagay na hindi naman totoo, pero pinaniniwalaan ng marami. Nang dumating ang tanghali, doon nagsimula ang hindi ko inaasahang pangyayari. May emergency call mula sa kabilang ward. Isang matandang lalaki ang biglang nakulap sa hallway. Tumakbo kami agad papunta roon. Sa lahat ng oras na nakikita ko si Lance sa ospital, ngayon lang ako nakakita ng ganoong tensyon sa mukha niya habang nakatayo siya sa may pintuan, nakasilip, sinusundan ng tingin ang bawat galaw namin. Ako ang unang umabot sa pasyente. Walang malay, mababa ang pulso, malamig ang balat. Agad kong sinimulan ang pag-check sa airway niya, pinulso at sinigaw sa kasama ko, "Call for a stretcher, bring the oxygen stat." Naramdaman ko ang panginginig sa braso ng pasyente habang tinatanggal ko ang butones ng polo niya para ma-assess ang paghinga. Lahat gumagalaw, lahat sumasabay, pero hindi ako nagpanik. Para bang biglang nagsisync ang utak at katawan ko. Alam ko ang gagawin. Alam ko kung paano iligtas ang taong ito. Si Lance, nakatayo malapit pero hindi nakikialam, nakatingin lang. Malalim, hindi makagalaw. Nang tumingin ako minsan sa kaniya, nakita ko ang pag-aalala. Pero higit pa doon ay ang paghanga. Parang sa unang beses, nakita niyang hindi lang ako student nurse sa paningin niya. Nakita niyang kaya ko, na may kakayahan akong lumaban sa presyon, na may trabahong nakatali sa pangalan ko. Pagdating ng stretcher, kami mismo ang nag-angat sa pasyente. Naging mabilis ang kilos namin habang binababa namin ang pasyente papuntang ER. Milingon ko si Lance habang tumatakbo kami. Hindi siya kumikilos, pero nakatitig siya sa akin nang para bang iba ang nakikita niya ngayon. Hindi ang babaeng tinulungan niya sa kalsada. Hindi ang babaeng nahimatay, kundi ang nurse na kayang magligtas kahit delikado ang sitwasyon. Pagdating sa ER, inendorso ko agad ang vital signs at ang mga ginawa namin. Nang makuha ng doktor ang pasyente, doon lang ako nakahinga. Doon ko rin napansin na nakita pala ng ibang staff ang buong pangyayari at halata sa kanilang pananahimik ang unti-unting pagbagal ng chismis. Habang iniinom ko ang tubig na iniabot ng isa sa mga co-nurses ko, lumapit si Lance. Hindi siya lumapit ng parang boss, hindi rin parang tao lang na curious. Lumapit siya na parang may gustong sabihin matagal nang nakalinya sa puso niya. "May," sabi niya, hindi matapang, hindi rin mahina.
Ngayon ko lang nakita kung gaano ka kagaling at kung gaano ka kahalaga dito. Sana makita rin nila yon. Hindi ko alam kung paano ako ngumiti. Pero nang ngumiti ako, parang lumuwag ang dibdib ko. Para bang may napatunayan ako. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. At sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang lahat ng gulo, naramdaman kong may isang bagay akong hindi nila kayang sirain. Ang kakayahan ko. At yun ang unti-unting nagtatanggol sa akin. Hindi dahil may CEO sa likod ko, kundi dahil napatunayan ko na kaya kong tumayo sa sarili kong pangalan. At doon nagsimula ang unti-unting paghupa ng maling tingin ng ibang tao. Pero kasabay noon ay isang mas malinaw na bagay. Mas naging malapit kami ni Lance. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa totoo. At alam kong pagkatapos ng araw na iyon, may mas malalim pang mangyayari. Matapos ang insidenteng iyon sa pasyente, parang may bahagyang nagbago sa paligid ko. Hindi kasing tindi ng paghinto ng chismis, pero naramdaman ko na mas maraming mata ang nagbago ng tingin, mula sa pagdududa tungo sa pagrespeto. Pero kasabay noon, mas naging malinaw din sa akin na hindi mawawala ng basta ang mga taong ayaw akong tanggapin. Hindi sapat ang isang naging matagumpay na insidente para biglang mabura ang mga haka-hakang kumalat na. At alam kong kahit nagbago ang tingin nila sa pagiging nurse ko, marami pa ring makikitang kakaiba sa tuwing lumalapit si Lance sa akin. Isang araw, habang nag-aayos ako ng chart sa nurse station, naramdaman kong may tahimik na presensyang huminto sa likuran ko. Hindi ko agad tiningnan, pero hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Parang kilala ko na ang aura niya kahit hindi ko pa siya nakikita. May, mahinahon niyang tawag. Napatingin ako at tulad ng nakasanayan ko na, nandoon yung mga matang tila laging may gustong itanong. May gustong ipaliwanag, ngunit pinipiling maghintay. Hindi siya lumapit ng sobra, pero sapat para maramdaman kong ako ang dahilan kung bakit siya naroroon. Can we talk? Tanong niya. Sa garden lang, mas tahimik doon. Narinig ko ang mahinang pagbulong ng dalawa kong kasamahan. Sinubukan ko silang i-ignore. Wala nang saysay ang pag-iwas. Kung titingnan ko si Lance bilang tao at hindi bilang boss, mas magiging madali ang lahat. Sumunod ako sa kanya palabas papunta sa maliit na garden ng ospital. Tahimik doon, may upuang bathal na may bakas ng araw at mga halaman na pinapanatili ng housekeeping. Naupo siya pero hinintay akong maupo bago siya nagsalita. May, panimula niya, gusto kong marinig ang totoo, sa'yo mismo, lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari nitong mga araw. Tahimik lang ako, nag-aabang. Masasabi mo bang gusto mo pa ring lumayo? Hindi siya nagalit, hindi siya nagdemand. Pero ramdam ko ang bigat ng tanong niya. Hindi lang yon tungkol sa chismis. Hindi lang yon tungkol sa trabaho. Tanong iyon ng isang taong nasasaktan, lalong lumalapit, habang natatakot na baka hindi siya gusto ng taong nilalapitan niya. Huminga ako ng malalim, pinipilit hanapin ang tamang salita. Hindi ako lumalayo dahil ayoko sa'yo, sagot ko. Natakot lang ako. Dahil parang ang bilis ng lahat. Parang isang araw, normal lang ang buhay ko. Tapos biglang may ikaw. Napatingin siya sa lupa, parang sinusuri ang mga salitang binitawan ko. Hindi ko rin gustong madaliin ka, sabi niya. Hindi ko naman alam kung paano aabot sa ganito ang isang gabing dapat simpleng tulong lang. Nagpatuloy siya, mas dahan-dahan. Pero May, hindi ko kayang itago na nag-aalala ako sa'yo. At hindi ko kayang itago na gusto kong mas makilala ka. Napatingin ako sa kanya. Walang pag-aatubili ang tinig niya. Walang takot. Sabi mo noon, tuloy niya, na hindi pareho ang mundo natin. Saka siya ngumiti ng mahina. Pero May, kung kailangan kong tumawid sa mundo mo, gagawin ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganong klaseng katatatan mula sa isang taong hindi ko naman ine-expect na papasok sa buhay ko. Lance, tanging nga isagot ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Oo, may nararamdaman ako. Pero hindi ko maipangako.
Hindi ko alam kung hanggang saan ko kaya. Tumango siya. Parang inaasahan niya ang sagot ko. Pero hindi iyon nakapagpababa ng tingin niya. Hindi kita hinihinga ng pangako. Hindi rin kita minamadali. Ang hinihingi ko lang hanggang mong ipagkait sa akin ang katotohanan. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan ko na ring maging totoo. Hindi dahil hiniling niya, kundi dahil sa lahat ng nangyari, deserve niyang marinig mula sa akin kung ano talaga ang nasa puso ko. Hindi kita iniiwasan dahil wala akong nararamdaman, sabi ko ng diretsyo. Kung meron man akong iniiwasan, sarili ko yun. Baka hindi ko kayanin pag bumagsak ako sa isang bagay na hindi ko sigurado kung handa ako. Napangiti siya ng malungkot, pero may halong pag-asa. So may nararamdaman ka? Hindi siya nagtanong ng anong klaseng nararamdaman. Hindi siya nag-demand ng label. Tila sapat na sa kanya ang malaman na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman niya. Tumango ako. Meron. Pero kailangan nating maging maingat. Kailangan nating maging totoo habang iniingatan ang trabaho ko. Tumango siya. Mas maluwag ngayon ang ekspresyon niya. Kung ganon, simulan natin sa tamang paraan. Hindi ko na natanong kung ano ang tinutukoy niya dahil biglang nagising ang intercom ng ospital. Code Blue, Room 305. Napatingin kaming pareho sa itaas. Parang sabay kaming bumalit sa realidad. Tumayo ako agad, automatic ang instinct. May, sabi niya, humahabol ang boses. Pagkatapos mo dyan, magkita tayo ulit. Ayokong tapusin dito ang usapan natin. Nang tumakbo ako, paakyat ng ward. Ramdam kong parang may nabuksan sa pagitan namin. Hindi pa ito pag-amin, hindi pa ito pagmamahalan. Pero ito ang harapang kailangan naming gawin. Ang pag-uusap na matagal na naming iniwasan. At doon ko naramdaman ang unang linaw mula sa puso ko. Hindi ko na kayang sabihing wala akong nararamdaman. Hindi ko na kayang magkunwaring wala sa akin ang presensya niya. Hindi ko na kayang sabihin sa sarili ko na kaya ko siyang talikuran. At pag-akyat ko sa hallway kung saan tumatakbo ang mga nurse para sa susunod na emergency, alam kong isang bagay ang sigurado. Hindi ko na muling iiwasan si Lance. At siya, hindi na ring muling papayag na mawala ako nang walang paliwanag. Pagkatapos ng emergency sa room 305, halos manghina ang tuhod ko dahil sa bilis ng mga pangyayari. Isa iyong sitwasyon na kailangang mabilis magdesisyon, mabilis gumalaw at hindi pwedeng magkamali. Nakahinga lang ako ng maluwag nang mas stabilis ng team ang pasyente. At habang inaayos ko ang gamit na ginamit namin, unti-unti ring bumabalik sa isip ko ang iniwang pangungusap ni Lance bago ako tumakbo paakyat. Magkita tayo ulit? Ayokong tapusin dito ang usapan natin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang init ang naiwan sa dibdib ko. Hindi siya nagalit, hindi siya nagdemand, hindi rin siya nagpilit. Parang pinahintulutan niya akong huminga. Pero pinilit din niyang maging malinaw na hindi natatapos doon ang lahat. Bago ako bumaba, inayos ko muna ang sarili ko sa washroom. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin. Maputla pa rin. Pagod. Halata ang stressed na under eye bags. Pero may kung anong liwanag sa mga mata ko na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Siguro dahil sa unang pagkakataon, handa na akong harapin ang bagay na matagal kong tinatanggihan. Pagbalik ko sa garden, hindi ko inaasahan na nandoon pa rin siya. Nakaupo habang nakasandal sa likod ng upuan, nakatingin sa mga halaman na parang iniisip kung paano niya uumpisahan ang susunod na kabanata ng usapan namin. Nang makita niya akong paparating, tumayo siya agad pero hindi siya lumapit na parang nagmamadali. Lumapit siya ng may pag-aalinlangan, may paggalang, at may pag-unawang hindi niya gustong takutin ako. May, sabi niya halos isang buntong hininga. Ayos ka na ba? Ngumitis ko ng bahagya. Oo, na-stabilize na rin ang pasyente. Tumango siya, kita sa mga mata ang pag-aalalang hindi pa rin nawawala. Okay, mabuti naman. Tahimik kaming naglakad papunta sa shaded area ng garden.
Umupo siya ulit, pero hindi muna ako umupo. Tumayo lang ako sa harap niya. Hawak pa ang ID ko na parang hindi ko alam kung saan ilalagay ang kamay ko. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko, pero hindi na iyon takot, antisipasyon na. Lance, panimula ko, at doon siya numingon sa akin ng buo ang atensyon. May gusto ka pang ipaliwanag kanina? Tumango siya. Hindi siya nagsalita agad. Hindi rin siya nagpakita ng kaba. Parang matagal na niyang pinaghandaan ang sandaling ito. Me, gusto kong maintindihan mo kung bakit ako nagiging ganito. Sabi niya, kung bakit ako nandito palagi. Kung bakit hindi ko kayang tiisin kapag may nangyayari sa'yo. Kung bakit parang ikaw ang hinahanap ko kahit hindi ko sinasadya. Hindi ako nagsalita. Gusto kong marinig siya. Gusto kong makita kung alin ba sa mga nararamdaman ko ang totoo at alin ang takot lang na hindi ko maharap noon. Simula nung gabing tinulungan mo ako sa kalsada, hindi ko na makalimutan ang ginawa mo, tuloy niya. Hindi mo ako kilala, hindi mo alam kung sino ako, pero tinulungan mo ako ng buong loob, walang pagdadalawang isip. At noon pa lang, may nakita na ako sa'yo na hindi ko nakita sa kahit sinong nakaikot sa mundo ko. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi niya sinasabi ito para magbigay ng pabor o para magpasikat. Sinasabi niya ito bilang tao. Isang sugatang binata na nagkataong may hawak na ospital. Hindi ako sanay na may nag-aalaga sa akin. Sabi niya, nakatingin sa lupa. Pero noong gabing iyon, nakita ko ang totoong puso mo. At hindi ko akalain na kailangan ko iyon. Huminga siya ng malalim bago nag-angat ng tingin. Kaya ako lumalapit. Kaya ako nag-aalala. Kaya ako nahihirapan nung iniwasan mo ako. Nanginginig ang dibdib ko sa dami ng emosyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, maluha o matakot. Pero ang malinaw, hindi siya nagsisinungaling. Lance, mahina akong sabi, hindi mo kailangang humingi ng tawad kung yun ang iniisip mo. Umiling siya. Hindi ako humihingi ng tawad para sa nararamdaman ko. Humihingi ako ng tawad kasi naging pabigat sa'yo ang presensya ko. Hindi ko iyon inexpect. Hindi ko inakala na iyon pala ang bitbit niya nitong mga nakaraang araw. Umupo ako sa tapat niya. Hindi ka pabigat, sagot ko. Hindi ko na kayang pigilan ang katotohanan. Natakot lang ako. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil hindi ko alam kung paano harapin kung ano man ito. Tumingin siya sa akin, diretso, walang takot. At na yon? Tanong niya, napalunok ako. Ngayon, handa na akong makinig. Parang may nahulog na bigat sa balikat niya. Parang nakahinga siya ng maluwag sa unang beses. May, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ko alam kung ano ang tawag dito. Pero gusto kitang makilala pa. Gusto kong malaman ang mundo mo. Hindi bilang boss mo, kundi bilang taong tumatakbo sa isip ko araw-araw. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang ngiti ko. Hindi ako sanay sa ganitong mundo. Hindi rin ako sanay sa lalaking hindi ako binibigyan ng dahilan para magduda. Pero heto siya. Totoo, malinaw at hindi nagtatago. Pero bago pa man tayo lumalim, dagdag niya, kailangan mo munang malaman na hindi ko kayang ipilit ito kung alam kong masasaktan ka. Ako naman ang napatigil. Lance, hindi ko hinihingi na protektahan mo ako sa lahat. Ang gusto ko lang, maging patas tayo. Kung papasok tayo sa kahit anong direksyon, kailangan nating maging matatag pareho. Tumango siya. Kayang-kaya. At bago pa ako makasagot, biglang nagmulat ang pinto ng garden. May dumating na 2 nurse na halatang napahinto nang makita kami. May konting kaba sa mata nila. Parang nahuli nila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Parang sandali silang natameme bago nagdahilan na magpapahinga lang sandali. Pag-alis nila, napabuntong hininga ako. Ito ang sinasabi ko, bulong ko, ang hirap. Lumapit si Lance, hindi sobra pero sapat para maramdaman kong naroon siya. Sa panig ko, hindi sa kabilang dulo. Kung mahirap, sabi niya, haharapin nating pareho. At doon ko na lamang hindi ako nag-iisa. Hindi ako makikipaglaban para panindigan ang sarili ko ng mag-isa.
At hindi lang dahil may nararamdaman siya, kundi dahil handa siyang maging kasama ko sa laban kahit wala pa kaming pangalan. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naintindihan na ang pagharap sa mundo ay hindi na kasing nakakatakot kapag hindi ka mag-isa. At si Lance, kahit hindi pa namin sinasabi ng malinaw, ay hindi na kailanmang magiging isang simpleng estrangherong tinulungan ko sa kalsada. Sa puso ko, alam kong nagsisimula na ang mas malalim na laban at mas malalim na koneksyon. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa garden, may kung anong nabago sa pagitan namin ni Lance. Hindi iyon dramatiko o nakikita agad ng mga tao, pero ramdam ko sa bawat maliit na sandali. Sa paraan niyang tumingin, sa paraan kong umiti, sa paraan naming parehong pinipiling maghinay-hinay. Parang may tahimik na kasunduan na nabuo, isang usapang hindi binigkas pero malinaw pareho sa amin. Hindi namin iiwasan ang nararamdaman namin, pero aalagaan namin ang paraan ng paglapit. Doon ko rin naramdaman na mas naging maaliwalas ang pakiramdam ko. Parang unti-unti nang nabubura ang bigat ng tsismis na bumabalot sa araw ko. Araw ng Sabado noon, mas kalmado ang ospital. Fewer patients, fewer emergencies. Mas malawak ang oras para mag-focus sa routine care. Habang nagra-rounds ako, napansin kong hindi gaanong maingay ang ward ngayon. Wala ang mga bulungan na dati kong naririnig. Hindi ko alam kung sa akin ba nagbago ang tingin nila o dahil mas naging maingat si Lance sa paglapit. Pero mula nang nag-usap kami, hindi siya bigla-bigla lumalapit sa trabaho ko. Tila pinipili niya ang oras at kapag nagpaabot siya ng ngiti o tingin, hindi lantaran. Nakakagaan ng loob na hindi niya ako sinusubo sa mas malaking tsismis. Pero kahit ganoon, ramdam kong hindi pa tapos ang lahat. May mga tingin pa ring mapanghusga, may mga ngiting may halong pagdududa. At alam naming pareho na hindi mawawala iyon hanggat hindi namin harapin ng buo ang sitwasyon at ang nararamdaman namin. Bandang 3:00 ng hapon, kakatapos ko lang magpa-check ng BP sa isang pasyente nang makatanggap ako ng message sa internal hospital system. Galing kay Lance. Isang simpleng note lang, May, kung may free time ka later after shift, pwede ba tayong mag-usap? Sa rooftop garden. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil napatigil ako sa kaba. Ang rooftop garden ang pinakatahimik na lugar sa ospital, isang espasyo na hindi basta pinupuntahan ng kahit sino. Kung doon kami mag-uusap, alam kong hindi iyon basta simpleng bagay lang. Pagkatapos ng shift, nagpalit ako sa locker room. Habang pinahihigpitan ko ang tali ng buhok ko, napatingin ako sa salamin. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang liwanag ang mga mata ko. Hindi dahil sigurado ako sa kung anong mangyayari, kundi dahil handa na akong harapin ang bawat salita. Wala na akong balak tumakbo. Pag-akyat ko sa rooftop, hindi ko agad siya nakita. Tahimik ang paligid, may mga halaman na nakalinya at tumatawag ang malamig na hangin ng hapon. Pero ilang segundo lang ang lumipas nang lumitaw siya mula sa isang sulok, nakaupo sa bench na nakaharap sa tanawin ng city lights. May, bungad niya sabay tayong ngiti. Salamat sa pagpunta. Umupo ako sa tabi niya. May maliit na espasyo sa pagitan namin. Hindi siya nagmamadaling magsalita. Parang gusto niyang damin muna ang sandali bago magsimula. Nakatingin siya sa unti-unting paglubog ng araw, tapos dahan-dahang tumingin sa akin. Alam mo, sabi niya, ngayon ko lang na-realize na ang dami ko palang gustong sabihin sa'yo pero hindi ko mahanap ang tamang oras. Tahimik lang ako, hinihintay. Una, tuloy niya, gusto kong malaman mo na hindi na ako magpapatuloy kung ayaw mo. Hindi kita hihilahin sa sitwasyong makakasira ng pangarap mo, pero May, gusto kong maging tapat sa'yo. Huminga siya ng malalim saka nagpatuloy. Simula noong gabi na tinulungan mo ako, iba na yung tingin ko sa mundo. Wala akong nakikitang tao sa paligid ko na hindi nababalot ng kung ano-anong agenda. Pero ikaw, iba. Hindi mo ako tinanong kung sino ako, hindi mo inisip kung may mapapala ka. Tinulungan mo lang ako dahil kailangan ko ng tulong. At doon, nagsimula ang lahat. Hindi ko alam bakit pero kumirot ang dibdib ko. Siguro dahil ngayon ko lang siya narinig ng ganito, kabukas.
Hindi ko sinasabing mahal na kita ngayon, tuloy niya, diretso at walang pag-aatubili. Hindi ko rin ito sinasabi para mahirapan ka. Pero May, gusto kong maging malinaw. Gusto kitang makilala. Gusto ko yung connection natin. At kung may chance ito maging masigit pa, handa akong hintayin. Napatungo ako, hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil pinipigilan ko ang luha. Hindi ko akalaing darating ang araw na may magsasabing ng ganitong katotoo at kabigat. Kaya kong maramdaman na wala siyang hinihingi katalit. Minsan, hindi ko siyang naramdaman na gumagamit ng kapangyarihan niya sa ospital. Hindi siya boss sa harap ko ngayon. Isa siyang taong nagtatapat. Sabi ko, mahina pero buo. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan tong bagay na to. Hindi ko alam kung paano pinapangalagaan ang isang nararamdaman na hindi ko pa kayang pangalanan. Pero gusto ko ring maging tapat. Pumingin siya sa akin, Mariin. Hindi ako natatakot sa nararamdaman ko, sabi ko. Natakot lang ako dahil baka maputol ang pangarap ko dahil sa maling akala ng iba. Pero ngayon, mas natatakot akong takbuhan ka nang wala akong paliwanag. Parang may lumiwanag sa mukha niya. Hindi ngiting nasaya lang, kundi ngiting may pag-asa. So, dahan-dahan niyang tanong, bubuksan natin ito? Unti-unti? Mumiti ako ng malumanay, ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Unti-unti. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya lumapit ng biglaan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay niyang marahang umabot sa akin. Hindi para hawakan, pero para iparamdam na nandoon siya. Kasama ko sa tinatahak kong takot at pag-asa. At habang paikot ang hangin sa rooftop, habang lumulubog ang araw at pinipintahan ng liwanag ang pagitan naming dalawa, alam kong nagsisimula na ang hindi ko pinangarap pero hindi ko rin kayang tanggihan. Isang bagay na hindi ko hiningi pero ibinigay sa akin, ang pagkakataon na mahalin at mahalin pabalik, sa oras na pareho kaming handa. Pagpasok ng mga sumunod na linggo, parang nagsimulang maging mas malinaw ang araw-araw ko. Hindi kasing gaan ng walang problema, hindi rin kasing bigat ng dati. Parang unti-unti nang nag-a-adjust ang mundo ko sa presensyang palaging naroon. Ngunit hindi na nakakasakal. Hindi ko man alam kung paano eksaktong tawagin ang meron sa amin ni Lance. Pero may isang bagay akong sigurado. May direksyong tinatahak ang kwento namin at hindi ko na ito tinatakbuhan. Madalas niya akong kamustahin. Hindi na lantaran sa harap ng staff. Kapag nagkikita kami sa hallway, isang simpleng ngiti na lang ang pinapalitan namin. Pero sapat na iyon para maging maaliwalas ang araw. Kapag lunch break, minsan nauupo siya sa kabilang mesa. Malayo ng kaunti, pero malinaw na nandun para hindi ako magmukhang pinipili niya. Kapag may emergency, naroon siya. Hindi para tingnan ako bilang babae, kundi bilang nurse na kaya niyang ipagmalaki. At kahit may ilan pa ring hindi masaya sa nakikita nila, hindi na ako apektado tulad ng dati. Siguro dahil alam kong hindi na ako nag-iisa sa laban. At siguro dahil may napatunayan din ako sa kanila noong araw na nailigtas namin ang pasyente. Unti-unti nang lumiliit ang bulungan. Unti-unti nang tumatahimik ang mga mata. Hindi man mawala lahat, hindi na iyon sapat para mabagsak ako. Isang araw, habang nagbubook ko ng mga gamot at nag-u-update ng chart ng mga pasyente, biglang may nag-announce sa overhead speaker na darating ang administrative board para tingnan ang improvements ng hospital operations. Normal lang iyon, pero hindi ko inexpect na may kinalaman pala iyon sa akin. Nang nasa ward na sila, pumunta sila sa area namin kung saan ako naka-assign at huminto. Kasama nila si Lance. Hindi ko alam kung bakit parang napatingin ang lahat sa akin, pero nagpakita ako ng professional na postura. Isa sa mga board members ang lumapit. Ikaw si May, tama? Tumango ako. Opo ma'am, napuri ka sa incident noong nakaraang linggo. Narinig namin kung gaano ka ka-alert sa pagresponde sa pasyente. Good work. Hindi ko mapigilang magulat. Hindi ko alam na umabot sa kanila ang nangyari. Pero higit sa lahat,
Hindi ko maialis ang tingin ko kay Lance na nakangiting may halong pagmamalaki. Hindi hambog, hindi nangingibabaw. Puno lamang ng pag-appreciate sa taong pinili niyang pahalagahan. Pagkaalis ng board, lumapit siya sa akin. Hindi para batiin, hindi para purihin, kundi para sabihin ng mahinahon. Proud ako sa'yo. Hindi ko iyon tinawanan. Hindi ko ring sinagot ng biro. Ngumiti lang ako, malumanay. Salamat. Nang gabing iyon, napauwi ako ng masaya, pagod. Pero may kakaibang liwanag sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Siguro dahil unti-unti nang nababago ang tingin ko sa sarili ko. Hindi na ako yung student nurse na takot mawala ng pangarap. Ngayon, nakikita ko sa sarili kong may lakas na hindi ko akalaing meron ako. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang pinakahihintay kong araw, graduasyon namin bilang full-fledged nurses. Hindi ko akalaing dadating iyon ng ganito kabilis. Habang pinagmamasdan ko ang mga kaklase kong nag-aayos ng toga, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang daming hirap, ang daming pagod, ang daming oras na halos sumuko na ako. Pero heto ako, nakatayo sa entablado ng pangarap ko. Pagdating ng awarding, tinawag isa-isa ang mga pangalan. Nang marinig ko ang pangalan ko, tumayo ako at naglakad. Hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Pag-angat ko ng tingin sa mga audience, nakita ko si Lance nakaupo sa gitna. Hindi sa VIP area, kundi sa likuran ng mga magulang at pamilya. Parang nagpapakumbaba para hindi makanawag pansin. Pero kahit ganoon, halatang halata ang pag-alala at paghanga sa mga mata niya. At nang tanggapin ko ang certificate ko, narinig ko ang mababang bulungan araw ng mga kaklase ko. Andyan si CEO para kay May. Hindi na tulad ng dati. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako umiwas. Iningnan ko siya, ngumiti. Tapos umuwi ako sa upuan ko, na may baon na hindi ko kayang itago sa puso ko. Isang simpleng sulyap na parang sinasabi niya, nandito ako at lagi akong nandito. Pagkatapos ng seremony, maraming lumapit, bumati, nagpicture. Pero nang sa wakas ay lumuwag ang paligid, saka siya lumapit. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya naglabas ng emosyon na maghihinala ang sinuman. Tumigil lang siya ilang hakbang sa harap ko, may bahagyang ngiting nakapinta sa mukha niya. Congratulations, Nurse May. Sabi niya sa tinig na halos parang bulong, pero sapat para marinig ng puso ko. Tumawa ako ng mahina. Thank you, Lance. Hindi ko alam kung bakit dumapo ang lungkot sa mata niya. Hindi masakit, kundi parang puno ng emosyon na hindi niya maisalita. Pila nagpipigil siya na sabihin kung gaano siya kasaya para sa akin. Pero bago pa ako makapagtanong, may narinig kaming tawag sa intercom. Emergency. Malala. Nagtitigan kami. Wala nang salitaan. Pareho naming alam ang ibig sabihin noon. Tumakbo ako papasok ng ospital bilang bagong graduate at siya sumunod para suportahan. Habang hinahabol namin ang oras at buhay ng pasyente, naramdaman kong mas naging matatag ako. Mas buo. Mas klaro ang direksyon ko. At nang matapos ang emergency at masiguro namin ang pasyente, huminga ako ng malalim at napaupo sa gilid ng hallway. Nasa harap ko si Lance, nakatingin na parang may nais sabihin. May, sabi niya, may halong saya at pagod sa tinig. Handa ka na. Napatingin ako sa kanya, hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Handa saan? Ngumiti siya. Mabagal, puno ng pagmamahal na hindi pa namin binibigkas, pero matagal na naming nararamdaman. Handa sa kahit anong darating. Handa sa mundong gusto kong pasukin mo kasama ko. At kung darating ang araw na piliin mong mahalin ako, handa rin akong mahalin ka pabalik. At doon, sa tahimik na hallway ng ospital, nakaupo at pagod, natawa ako ng mahina habang napapaiyak nang hindi ko napigilan. Dahil mayon lang, sa wakas, nasabi ko sa sarili ko ang pinakatotoo. Lance, handa na rin ako. Hindi man yon isang opisyal na pag-amin. Hindi man yon salitang mahal kita. Pero iyon ang pinakamalinaw na simula ng pag-ibig naming hindi namin pinilit. Hindi namin minadali, pero kusa niyang binuksan ang buhay naming dalawa.
At sa unang pagyakap niya sa akin, mahigpit, mainit at puno ng paggalang, alam kong natapos na ang kwento ng pag-iwas at pagkatakot. At nagsisimula na ang kwento ng amin.